umagang ito, kung hindi lang pasalamatan ng Panginoon, kalimutan po natin ang ating mga problema sa oras na ito and just focus on Him alone. Focus on His goodness. Focus on His greatness. Focus on His faithfulness. Nandito ang Panginoon sa oras na ito at naghihintay siya ng ating mga papuri. Binigyan niya tayo ng 6 na araw that we can work, but on the 7th day, we are here to worship Him. He is our Creator. He is our Father. Let's sing with all our hearts, sapagkat karapat dapat siya. The Bible says, let everything that has breath praise the Lord. Oh, my soul, bless the Lord. And all that is within me, bless His holy name. Sa oras na ito, kalimutan mo ang iyong katabi. Just worship Him. We are created to worship God. For the last time, wala kang katulad. Remember His faithfulness. From darkness, dinala niya tayo sa light. From hopeless, now we have hope. Ikaw ang Diyos noon pa man, Maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, habang panahon, habang panahon, kang katulad. Thank you, Lord. Thank you, God, sa umagang ito. Naniniwala kami, O Lord, na hindi aksidente na nandito po kami. At sa bawat isa na narito, ang dalangin namin, Panginoon, ay mapangiti ka namin sa aming mga buhay. Sapagkat lahat, O God, ay ginawa niyo po para sa amin. Even your only begotten Son, O God, He died for our sins. Ganyan niyo po kami kamahal. Father God, right now, kung meron man po, O God, na may matinding mga pinagdadaanan, Lord, we lay them down at your feet, O God. You are a Father who can move mountains. Lahat, Panginoon, ng mga worries, lahat ng mga alalahanin ng iyong mga anak, Lord, we lay them down at your feet. And Lord, we're so excited sa gagawin niyo po. Because you are a miracle-working God. Higit pa sa maari naming hilingin at isipin, O God, ang inihanda niyo po sa amin. And Lord, inaangkin namin ang iyong mga pangako. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, to give you hope and a future. And Lord, habang kami po ay nakikinig ng iyong mga salita, hayaan niyo po, O Holy Spirit, malaya po kayong kumilos sa buhay ng bawat isa. And Lord, habang kami po'y naririto, gumagawa ka na sa aming mga buhay. You hold our future, Panginoon. At naniniwala po kami, Panginoon, matindi ang inihanda niyo po sa mga anak mo. Salamat po, Panginoon. Let your kingdom come. Let your will be done. At ang mensahe mo sa umagang ito, ano man ang nais mo, Lord, it shall come to pass. Declaring miracle, healing, breakthrough, answered prayers. Ito po, Panginoon, ay gagawin niyo po sa amin. Kaya Lord, ngayon pa lang, excited na po kami sa amin pong pagdako sa lugar na ito. We cover this place with your holy blood. And let your angels surround us. Thank you, Lord. This is our prayer in Jesus' mighty name.
Amen. Give our best clap offering. Our best clap offering to our God. He deserves all the praises, adoration, malakas na palakpak. Yes, Lord, karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Karapat-dapat ka sa aming mga papuri. You are good. You are great. You are faithful. Ayan, pwede na po tayong umupo. Alam ko po, excited na po tayong lahat. At hindi ko na po patatagalin. Matindi po ang inihanda ng Panginoon sa atin. Tinatawagan ko na po, the servant of the Most High God, Brother Ramilo Vergara. Hallelujah. Pwede tayong tumayo. Tayo po tayo. Yan. Let us greet one another. Yan. Yung katabi nyo, show the gesture of blessing them. God bless you. God bless you. At pwede natin patugtog yung I am blessed. Yan. Alam niyo yun, Joy? I am blessed. Let us mag-exercise tayo ng konti. Pwede kayong umalis sa lupuan ninyo, puntahin yung mga ibang kasama, and bless them. Shake their hands, bless them. Hallelujah. Makakaupo na kayo. Ayan, thank you music team. Salamat. Pinawisan na ho ba kayo? Ayan. Kailangan bigyan natin ng energy ang umagang ito dahil we have a living God. Amen? Hallelujah. I would like to introduce myself. No? Ako po si Brother Ramil. I am a son of God. I am the servant of the Most High God. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Yan, hallelujah. Thank you, Lord, no? So, dadako na ho tayo sa ating mensahe. Alam nyo, nakaka-pressure pala talaga dito. Totoo yung sinasabi ni Bishop. No, kapag nandito ka, nag-iiba yung anyo mo. Yung sinasabi niyang parang gumagwapo siya. Nararamdaman ko ngayon kasi nakatingin kayo lahat sa akin, no? Parang gwapong-gwapo ako, pero wala pa rin gwapo sa ating Bishop. Amen. Hallelujah. So dadako po tayo sa mensahe. Konting review lang sa message natin last week. At ang ating message last week is about the life of Gideon. Di ba ho? At ang ating theme this year, 2025, is Arise and Building a Strong and Better Life. Arise and Build ang theme natin. No? So, nasa part 2 na tayo ng message ni Bishop. So, tingnan muna natin ano ba yung summary, no? Para alam natin kung
saan patutungo ngayon, i-reinforce natin yung message ni Bishop sa message natin ngayon. So ang sabi dito, build a strong, confident trust in the Lord. No? Yung ating confident, no, palakasin natin yung pagtitiwala natin kay Lord. At dito, the story of Gideon, in-illustrate niya yan, no, sa buhay ni Gideon. At sino ba si Gideon? Si Gideon, he lived in hiding. Gideon was programmed wrong. He lived with the wrong mindset. Lived in self-pity. Lived with a victim mentality. Looked down on himself. Blamed God. And blamed his family. So lahat po yan yung lumitaw na naging approach o naging character ni Gideon the time na lumapit sa kanya yung angel at sinabihan siya ng mighty hero. Without knowing it, Gideon, hindi niya alam sa sarili niya na gagamitin siya ng Panginoon. No? Bakit nagtaka siya, nabigla siya? Kasi sa katayuan niya, never in his wild dream siguro na siya yung magiging instrumento para iligtas yung mga Israelites during that time. Kasi nga, ang katayuan niya, isa lang siyang mababang uri ng tao. At lahat ng yan, naging suggestion sa kanya nung sabihan siya ng angel o ng Lord na mighty hero. No? So lahat pong yan, ang sabi doon sa Judges 6, chapter 16, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty hero." So, yung approach na yun ang greetings ni Lord sa kanya. And then, let me read this one, no? God's greeting to Gideon is personal. Affirmation that He is with him. Even in a moment of hiding and fear. The fact na nilapitan siya ni God, meron something kay Gideon. Sino ba naman ang lalapitan ka ni Lord? Ibig sabihin, there's something special to you para i-approach ka ni Lord. It shows that God's love reaches us where we are, affirming our worth and potential in Him. So yung halaga natin kay Lord, no? Kapag pinuntahan ka ni Lord, ibig sabihin you are precious, you are valuable, you are important. No? God does not define us by our failures or fears, but calls us by what He intends to make us through His power. So hindi tinitignan dito kung ano yung katatayuan mo at ano yung kalalagayan mo. Konting testimony lang, no? How similar, no, yung naging situation. Konting similarity dun sa naging sitwasyon ni Gideon sa buhay ko during my time na nagtatrabaho pa ako. Nung nagtrabaho ko, I started to the lowest position. Isang service boy. Pag sinabing service boy, nandyan yung taga-buhat ka, taga-walis ka, taga-lampaso ka. Lahat ginagawa mo kasi service boy ka. Utusan ka, kung saan ka kailangan, doon ka kukunin, doon ka dadalhin. Nag-start ako sa maliit. Until such time na dahil ako kapag nagtrabaho, hindi ko lang tatrabahuhin kung ano lang yung trabahong binigay mo. Mas higit pa tatrabahuhin ko, no? So sa madaling salita na naging clerical ako, napunta ako sa office, no? Until such time ginagawa ko na yung ibang trabaho na ginagawa ng boss ko. Ngayon dumating sa puntong kailangan umalis ng boss ko at kailangan mayroong mai-promote na isang tao. At nang sinabihan ako na ako daw yung papalit sa kanya, tinanggihan ko. Kasi nagkaroon ako ng fear. Sa sarili ko, hindi ako prepared para gampanan yung malaking responsibility na ginagawa niya. Kasi kapag kinuha ko yung posisyon niya, ang mga kaharap mo na, mga CEO, mga vice president, weekly meeting, sila yung mga kakausap mo. No? At i-deliver mo sa kanila kung ano yung status ng department mo. So, ganun ho. So, tinanggihan ko yung offer na yon. Kasi meron akong takot. Hindi ako sanay, hindi ako parang, I don't belong sa mga executive people. No? Kasi, sa hindi nyo alam, wala akong degreeng pinampahahawakan.
Hindi ako graduate ng kahit anong degree. Pero nag-undergo ako ng architectural drafting for 2 years. Kaya lang, nang nalahar na, hindi na ako nakapag-college. Hindi ko na naituloy yung architectural. So, ganun ho yung naging buhay ko. So, feeling ko, I don't belong sa kanila. No? Hanggang dito lang ako. Okay na ako dito, sabi ko sa boss ko. Kaya lang, parang binlockmail nila ako. During that time kasi, meron akong maling nagawa. Meron akong maling binigay na plano sa kabilang company dahil may subcontractors kami noon eh. So ako yung gumagawa ng mga sheets para kung ano yung gagawin ng isang company na subcon namin. Binigay ko yon. Mali pala yung naibigay ko. Eh di mali yung kinat, mali yung natahi, mali yung nagawang damit. Natural, magagalit ang buyer. Nasuspindi ako. May ka-suspension ko, may kamemo ko po. So, isa yun ngayon. Although yung suspension na yon hindi pa nasa-serve. Kasi nga, hindi ako pwedeng umalis muna sa trabaho, walang gagawa. Ako yung nandan, ako yung nakakaalam. Ngayon, nung magkakaroon na ng promotion, pinatawag ako ngayon. No? O, aalis na yung boss mo, ikaw ang papalit. Ayoko. Kapag hindi mo ginawa yan at hindi mo tinanggap to, yung suspension mo na, I believe 15 days to 1 month yun eh. Isa-serve ko yung suspension mo. Ha? Sabi ko. And during that time, ang bread and butter lang namin, yung trabaho ko. Dalawa pala, I think isa pa lang yung anak namin no, dalawa, naggagatas yan. No? Anong papambili ko sa gatas kung 15 days akong walang trabaho? Anong magiging income? So isa yun sa mga naging worry ko. Pero ganun pa man, dahil sa takot ko, hindi ko tinanggap. Ayoko po ha, kung maghanap na lang kayo ng iba. E di sinuspindi nila ako. 1 to 2 days pa lang, pinapatawag na ako. Nung diniliver yung suspension, pangalawang araw ko pa lang, pinapatawag na ako. In-offer uli sa akin yung position. And that time, na-realize ko na, no, na kumbaga, nakapagmuni-muni na ako. Kung papairalin ko yung takot ko, hindi ako makakarating sa mga pangarap ko, hindi ko maitaataas yung angkas ng level ng pamumuhay namin, mananatili lang akong ganito. So, naglakas loob na ako, kahit na takot ako, tinanggap ko yung trabaho. And the rest is history. Nung tinanggap ko yun, minanage ko yung isang department. Alam nyo, sa una hindi, takot ka talaga kasi hindi mo alam kung ano yung mundong papasukan mo. Pero once you're there, makikita mo na at you will learn how to go with the flow. No? Makikita mo. At naniniwala ako kapag nag-step up ka at desire talaga ng puso mo, nandun yung ability to learn na talagang pag-aaralan mo kung ano yung bago sa'yo. No? And the rest is history. Nag-manage ako ng isang department, no, naging supervisor, naging line leader, naging officer, naging head, and then naging assistant manager. At sa kabila ng mga promotion na yon, months lang ha, hindi yung years. No? Months ang promotion ko, kaya mabilis. At naisip ko tuloy, sabi ko, ang galing ng blessing ni Lord. No? Feeling ko, blessed na blessed ako. Kasi ang bilis ng promotion. Not knowing na hindi pala yun talaga blessing kasi bakit? Tinanggal ako sa umbrella ni Lord. Dati ako nasa music team, hindi na ako nakakatugtog, hindi ako nakakapag-practice. Hanggang dumating doon sa puntong hindi na ako nakakapag-Sunday service. Bakit? Kasi yung tawag ng trabaho, yung responsibility doon, 90% ng oras mo nandun. Kasi ang hawak ko, ako yung sa end process. So lahat ng container, lahat ng shipping, kailangan ko muna lahat siguraduhin paalisin bago ako makauwi. So mahirap umuwi sa oras na gusto mo. Minsan maliligo ka doon na lang sa opisina, taladala mo yung damit mo, hindi ka na uuwi. Ganun ho ka hectic ang schedule nun. Hanggang yun, mawala, manlamig ako, mawala na. Pero praise God, dumating ako sa puntong ng realization na kailangan kong bumalik kay Lord. Magre-resign ako ngayon.
Assistant manager, magre-resign ako. So another challenge na naman. Nung in-approach, kasi during that time, nanlalamig kami, pinupuntahan na kami ng mga pastor, sina bishop, sa bahay, dahil kinukumusta kami. Oh, ano nangyari? Ba't missing in action na kayo? No? Hanggang nahikayat nila kami mag-encounter. Nung nag-encounter kami, nabago ako, nag-init uli yung pag-ibig ko kay Lord, yung desire ng puso ko na maglingkod kay Lord. Hanggang pagbalik ko sa trabaho, nag-decide ako mag-resign. Magre-resign ka, ano na naman papa-daddy mo sa mga anak mo? Oh, mawawala na naman yung trabaho mo. No? So ano na naman ang magiging source ng income ninyo? Pero mas pinili kong mag-decide na maglingkod kay Lord, bumalik kay Lord. Sabi ko, Lord, kung ito yung will mo sa buhay ko, let it be done. So yung worry ko, yung source of income. And then nung nagpaalam ako sa GM ko, Ma'am, magre-resign na po ako, sabi ko. Marami akong kailangan ayusin sa buhay. And then sabi niya, no, hindi kita papayagan kasi you are promoted to manager. Assistant manager, ngayon promoted ka to manager. So may ino-offer na naman si Satan para hindi ako umalis at mawalay na naman ako sa family, no? So napaka malaking decision yun para sa akin na iti-turn down ko yung offer na gano'n. 'Di ba? Sino ba, 'di ba kaya nga tayo nagtatrabaho para tumaas, yung meron tayong meron tayong financial stability at pangalawa, siyempre hindi naman tayo mananatiling ganito lang ang sahod natin. If you want to raise your salary, kailangan maitaas ang level ng iyong position. So kapag tinaas ang position mo, tataas din ang sahod mo. So yung mga bagay na yon naglaro sa isip ko, pero naging firm yung aking decision na hindi ko tanggapin. At yung worry ko na ano yung magiging source of income, alam nyo, hindi ho resignation ang binigay sa akin. Ang binigay sa akin, redundancy. No, yung redundancy, ibig sabihin, kapag nag-resign ka po kasi, wala kang makukuha. Nag-resign ka eh. No? Kapag redundant ka, 100% ng salary mo plus o times nung length of service mo, multiply mo yan, etc., yun ang makukuha mo. 100%. So praise God, ang inoffer sa akin ng company, redundancy. No, hindi resignation. So yung worry ko na anong gagamitin namin, na ibigay sa akin. Kasi ilang years ako nagtatrabaho, more than 10 years. Malaki yung nakuha naming pera. So pinantayo namin ang business. Pinantayo namin ang business yon. And then, pagkatapos ng business na yon, nag-resign na ako. Kapag redundant ka, hindi ka na pwedeng patawag sa company kasi yun ang policy kapag redundant. Pero alam nyo, gumawa na naman ng paraan, no? Meron na naman dumating na sitwasyon. After 3 months, pinapatawag na naman ako sa company. Bakit? Kasi kailangan nila ako dun sa department. And during that time, naglilingkod na ako kay Lord. Ang sabi ko kay Bishop, pastor pa siya noon. Babalik ako doon, kung babalik man ako doon, oo, isa sa dahilan yung magkakaroon ka ng another source of income. Pero ang main objective ko, magamit ako para sa mga kaluluwa dun sa trabaho ko. Okay, go. Nung first day ko, nag-decide ako, okay, tinanggap ko uli yung offer. Nung first day ko, ang hawak kong mga department, shipping, logistic, QC, finishing department, 4 yan. Pinatawag ko lahat yung mga manpower nun. Lahat ng tao, yung mga operators, lahat ng workers, pinaitipon ko doon sa isang lugar. Sabi ko sa sekretary ko, ipunin mo sila lahat. Ako, pasok sa banyo. Anong ginagawa ko sa banyo? Mag-speak in tongues ko po. Kasi first time kong gagawin ito in front of hundreds of people na ihahayag ko yung salita ng Panginoon. I-deliver ko yung magandang balita, yung kaligtasan. No? First time kong gagawin. Para sa akin, multitudes na po yun. Amen? Yung isa nga lang, ang tingin na ng Diyos sa atin, multitude na eh. Ang laki ng pwede mong magawa. So, nagpipray ako sa banyo. Pray. Nanlalamig ako. Kulang na lang, patawag ako ng nurse. So, pa-BPO ko ako.
So ganun po yung tense na nararamdaman ko. Pero praise God kasi kapag you allow yung pagkilos ng Panginoon na gamitin yung buhay mo, you don't have to worry kung ano yung sasabihin mo. You don't have to worry kung ano yung magiging resulta. Basta inalay mo lahat sa Kanya, nagpagamit ka sa Kanya, the Holy Spirit will do the rest. And praise God, ilang hundreds of people na yon nakatanggap kay Lord, nakilala yung magandang balita. At meron pang isa doon, talagang yung iyak niya, lalaki to yung iyak niya, hindi mo masukat akalain na maghapon siyang iiyak. Ang oras na nilaan ko lang doon sa meeting na yon is only siguro mga 45 to 1 hour. After na meeting, nag-scatter na kami, break na siya. Yung isa nandun sa stock room, umiiyak. Ayaw tumigil, hindi tumitigil sa pag-iyak kasi naranasan niya. Naramdaman niya yung pag-ibig ng Panginoon. At dahil yon, ginamit ka niya. Ginamit ang buhay ko ng Panginoon para yung taong yon makakilala kay Lord. Amen? So praise God, sa buhay natin, hindi natin alam kung ano yung pwedeng gawin ng Diyos. Sa kalalagayan ng bawat isa sa atin ngayon, maybe nasa corporate world kayo o nasa ano man yung trabaho ninyo, nasa school man kayo, there's this thing na pwedeng gamitin ng Panginoon yung sitwasyon at buhay mo upang merong taong makakilala sa Kanya. Meron tayong kanya-kanyang influence. May influence kayo sa kapitbahay, sa mga kamag-anak, sa mga katrabaho ninyo, At ako bilang nasa higher level noon, ginamit ko yung influence ko, para yung salita ng Panginoon is maihayag. I was put in that position to serve God. Amen? So kung makikita nyo, yung nasa baba ako, then dinala ako sa mataas na level, kung hindi ko pala tinanggap yung promotion, di sana itong hundreds of people na to hindi makakilala si Jesus. Amen? So, huwag nating maliitin yung sarili natin. Tanggalin natin yung takot. Kung hindi mo naman ikamamatay, huwag kayong matakot na mag-step up. Sabi nga ni Bishop doon sa message niya last week, what if you are the one who will do great things? Paano kung ikaw pala yung gagamitin ng Diyos sa mga taong ito? Gaya na nangyari sa akin. Hindi ko naman pinlano, hindi ko naman inakala. What if you are the one who will set a new standard in your community? Yan ang message ni Bishop last week Yung mga what ifs na yan. Na ikaw pala. Minsan naghahanap ka ng hero, naghahanap ka ng kasagutan sa problema mo. Hindi mo alam, ikaw pala yon. What if ikaw yon ang magsaset ng standard? Alam niyo, nung pagpasok ko dun sa company, ang unang-unang sinet kong standard sa department ko, walang mag-uumpisa ng trabaho hanggat walang prayer. Imagine that. Alam niyo, nung nag-start yung ganong klaseng atmosphere, na bago yung mga taong rebellious, Kasi yung departamento ko noon, kaya ako pinatawag uli, kasi puro reklamador, puro nagpupunta sa HR, nagko-complain na yung oras namin, yung overtime namin, bla bla bla, ang daming nirereklamo, Pati yung mga boss nila nirereklamo. So, simula nung naihayag yung salita ng Panginoon doon, at araw-araw yun, araw-araw wala magtatrabaho hanggat wala nagpe-pray. Ang tindi ng prayer. Ang tindi. Bakit? Kayang bumago ng masamang sitwasyon. Amen? So, isa yon sa pagbabago na pwede niyong magawa sa inyong community. Kapag kayo ay anak ng Diyos. There is greatness in you, there is talent, wisdom, creativity, potential, and there is power in you. Yung power na yan na nanggagaling sa Panginoon, yan ang gagamitin mo para magawa yung dapat mong gawin. Ang sabi doon sa Efeso chapter 1 verse 19 to 20, ipinapanalangin ko rin na malaman nyo
ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Ang kapangyarihan ding ito ang ginamit niya nang buhayin niya muli si Kristo at nang paupuin sa Kanyang kanan sa langit. So kung ano yung power na ginamit ng Diyos nung mabuhay si Kristo, siya din ang power na taglay-taglay natin bilang anak niya. At yung power na yan ang kayang mag-angat, no, magbago ng sitwasyon, yung mga imposibleng bagay, pwedeng maging posible na sa kakayahan mo hindi mo kaya, pero dahil sa kapangyarihang nasa iyo, makakaya mo. Amen? Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Ang ganda dito sa The Passion Translation, ang ganda niya. I pray that you will continually experience the immeasurable greatness of God's power made available to you, to me, to her, to him. No? Yung power na available para sa iyo, para sa kanya, para sa akin, para sa ating lahat. Then your lives will be an advertisement of this immense power. Pag immense, parang ang lakas, no? Yung power na yan. As it works through you. So pansinin nyo, nilagyan ko ng yellow yung God's power kasi very powerful talaga yan. No? At available yan sa ating lahat. Kung ikaw ay anak ng Diyos, available sa iyo yung power na yan. And yung word na advertisement, ano ba yung advertisement? Saan ba natin usually nakikita yung ganitong klaseng word? Advertisement sa mga TV, television, di ba? Maraming mga, ang tawag niyang patalastas, di ba? Advertisement. Merong iba-ibang klaseng advertisement. Meron dyan, may mga malalaking slogan, tarpaulins. Actually, sa panahon ngayon ng mga kandidato, ang dami mga advertisement. Ina-advertise ang kanilang mga mukha, no, sa daan. At kung mapapansin nyo, kung sino yung madalas na dumadaan sa superhighway o sa national highway, NLEX, makikita nyo sa mga both sides, may mga tarpaulins yan. Di ba? Ano ba yung nangyayari sa inyo kapag dumadaan kayo doon at nakikita nyo yan? Ano bang nagagawa sa inyo ng mga advertisement na yan? Diba? Na-attract ka. Kapag dinaanan mo, pag dumadaan ako ng NLEX, pupunta kami ng Manila, may binibentang bagong sasakyan, merong pampaganda, no, pampapogi. Yung nadidistract ka, no? Nakokot yung attention mo sa mga advertisement na yan. Ayan ang nagagawa ng salitang advertisement. Getting your attention. No? Advertisement means to showcase, display, endorse, announce, promote, proclaim, and declare. Lahat yan nakapaloob sa salitang advertisement. Imagine niyo, nilalathala ko yung sarili ko sa inyo. No? Sino-showcase ko yung sarili ko sa inyo. Ang katunayan yan, attract na attract kayo sa akin. Kasi ako yung nandito. Nakatingin kayo lahat sa akin. Amen? Hindi sa gwapo ako. Hallelujah. No? Kasi yung salita ng Panginoon ang pinakikinggan ninyo. Inihahayag ko yung salita ng Panginoon. Ang sabi dito, good advertising does not just circulate information. Hindi lang basta nagbibigay ng information yan. Kapag binasa mo, malalaman mo. It penetrates the public mind with desire and belief. Pumapasok yan sa kaisipan mo. At yung advertisement na yon, paniniwalaan, magkakaroon ka ng desire. Makantaya pala ito. Subukan kepa. I-attract niya yung mind mo to believe on that advertisement. Ay, wapin Kasanting na yata nita. Try kepa. So, ganyan ang purpose ng mga advertisement. They will attract you para mabenta sila. Mga produkto lang. Kapag gusto nating paniwalaan na tayo ng tao o tayo'y bagong nilalang na
na binago ni Kristo, hindi sa pamamagitan lang ng dahil may nagsabi na ikaw ay Kristiyano. Alam niyo, marami hong may mga Kristiyano na nag-a-attend, sabi nila born again sila. Nung halimbawa ako, si Brother Mark, nakita ako, tapos tinanong yung kasama, ay, Christian niya ba yung Brother Ramil? Anang Mark kitang kayabin? Bakit anang kitang kayabin? Halata. Kasi walang nakikitang pagbabago sa atin. No? Yun ang nakakatakot. Yung nag-a-attend tayo, sinasabi natin born again tayo, pero walang nakikitang pagbabago o yung karakter ni Kristo sa buhay natin. No? Ang sabi dun sa Philippians chapter 2 verse 5, wala dyan, you must have the attitude or the same attitude that Christ Jesus for. Yan. Kapag tayo'y anak ni Lord, dapat taglay natin yung karakter niya, yung attitude niya. At hindi mo na kailangan sabihin sa tao na, ay, born again ko, ay, Christian ko, ay, lingkod na ako ng Ginoo. Your action, your words, yung ugali mo will speak for yourself. Yung kinikilos mo, ipapakilala ka na kung sino ka. Ha? Yung gawa mo, yung ugali mo, ipapakilala ka na kung anong Diyos na meron ka. No? At masasabi mo, ay, yung tao ngayon Kristiyano yan. Hindi na kailangan tanungin pa. At ito yung isang nakakalungkot. Sino nakakakilala kay Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi is a famous Hindu lawyer sa India. Kung may kukumpara yan, parang tawag dito, sa Proverbs ng Bible, no? Marami siyang mga magagandang salita na lumalabas sa kanyang bibig na very inspirational, very encouraging. Mahatma Gandhi is a Hindu, pero nung binasa niya yung Bible, he was very amazed kay Jesus Christ. Gandang-ganda siya sa ugali ni Jesus Christ at kung ano yung lordship niya. Kung anong klaseng Kristo siya. Nung binasa niya yung Bible. Pero ito yung kinote niya. Isa sa mga famous quotes niya about Christians, tignan ninyo. I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Kung merong isang bagay na hindi maganda sa isang Kristiyano is yung matag ka na Kristiyano pero hindi ka Kristiyano. Ang ganon? Kristiyano ka pero ka Kristiyano na. Ibig sabihin, if you are a Christian, sinasabi mong Christian ka pero hindi mo naman ginagawa yung hindi mo binabago yung sarili mo na maging maganda yung ugali mo, maging humble ka, no, be very polite, no, yung humility nandyan, no, wala masasamang salita na nagmumula sa bibig mo. Hindi mo masasabing Christian ka. Ito yung sinasabi ni Mahatma Gandhi na ang ganda ng ugali ni Jesus Christ, ang ganda ng karakter ni Jesus Christ. Pero yung mga Kristiyano, bakit iba yung ugali? No? Meron hong ganyan. Kaya napakahalaga na kilalanin talaga natin. Kapag sinabi natin tayo Kristiyano, tagasunod tayo ni Jesus Christ. Sino mga idol si Nora dito? Wala na, no? Kasi yung age nung mga hindi Nora. Ang tawag sa kanila, kapag idol nila si Nora, is Noranians. Kapag ang idol nila si Vilma, Vilmanians. Tama ho ba? So kapag si Jesus Christ ang pina-follow natin, ang tawag sa atin, Christians. Because we follow Christ. Kapag finalaw natin si Christ, may kita point na ipoportray mo talaga, i-advertise mo kung sino yung pina-follow mo. Makikita sa iyo kapag tinignan ka ng isang tao, hindi lang makikita yung ikaw.
makikita kung ano yung pinopromote mo. Na kahit hindi ka magsalita, makikita ka lang nila, nag-smile, oh, how are you? No? Ay, kasi ka na ugali din eh. Makikita na si Christ sa inyo. So tayong lahat na anak ng Lord, dapat i-advertise natin. I-showcase natin, no, kung anong Kristong meron tayo. Hallelujah. Ang sabi dun sa Philippians chapter 2 verse 5, you must have the attitude that Christ Jesus had. Okay, no, napakahalaga po nun, no? So, yun po yung sort of preview ng message natin last week. At ngayon, mag-uumpisa na po ako, na. Mag-uumpisa pa lang ho ako. Orasan nyo na ako. 11:31 na. Ayan. Mabilis lang to. Today, we will continue to discover our being as sons and daughters of God. No? Gaano kaganda, kakaiba, at ka-powerful ang bawat isa sa atin. Ang sabi ni Bishop nung last time na message, di ba? Yung mga fictional heroes, superheroes, si Batman, si Superman, hindi lang naman silang may kapangyarihan. Actually, hindi naman totoong mayroong Batman, mayroong Superman, no? Pero hindi sila yung tunay na may makapangyarihan. Tayong mga anak ng Diyos ang may superpowers. Amen? Naniniwala ho ba kayo? Sabihin nyo sa katabi nyo, I have superpowers. Hallelujah. Dahil ikaw mismo, unique ka. No? You have a God-given power. Okay, sa ating assignment, di ba nagbigay ng assignment si Bishop? Ayan, sabi niya, dun sa message niya, assignment natin, discovering what God's Word says about who you really are. Yan ang assignment na yan, dyan tayo patutungo. I-reinforce natin yung binigay na karakter, no, ni Bishop kay Gideon, paano tayo bilang tao, bilang anak ng Diyos, napaka-powerful natin. There's greatness in us. So ngayon gagamitin ko yung salitang discovering our identity. So meron niyang similarity. No? Magre-reinforce lang tayo ng konti. Discovering our identity. Last Tuesday sa ating soaking, sabi ni Bishop, if you're going to build a strong and better life, you've got to start with the foundational issue of knowing who you are. Totoo po yan. Kung kailangan natin at nagre-ready tayo sa malakihang pagtayo at pag-build ng mga bagong bagay sa buhay natin this 2025, kailangan kasama natin ang Diyos. No? Kapag kasama natin ang Diyos, no, walang mahirap, walang imposible na hindi pwedeng mangyari. Amen? So, sabihin mo sa katabi mo, sumasa akin ang Diyos. Yan. Dapat hindi ka confused kung sino ka. Napakahalaga ng identity. No? Dapat hindi ka confused kung sino ka at hindi mo kailangan ng validation ng ibang tao. Kung kagaya ni Gideon noon, no, hindi niya kilala kung sino siya at anong pwede niyang magawa. Dapat tayo sa kapanahunan natin, dahil Kristiyano na tayo, no, dapat kilala na natin kung sino tayo at anong pwede natin magawa dahil anak tayo ng Diyos. Kailangan ikaw mismo ay alam mo at naniniwala ka na kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa iyo. No? Hindi lang basta tayo nag-a-attend dito at nakikinig ng preaching. Dapat ikaw mismo, alam mo yung mga salita ng Panginoon na yan, isinasapamuhay natin. Kasi ang sabi ng Diyos, makapangyarihan tayo dahil anak tayo. So, grab it. No? Isapamuhay natin yung kapangyarihan na yan. Minsan, hindi natin yan nagagamit kasi hindi natin alam. No? Akala natin, okay na nakikinig ako, okay na pinagpipray ako, okay na nagbabasa ako ng Bible. Pero yung application nawawala. Pag hindi mo na-exercise yan, no? yung application ng salita ng Panginoon, yung power na yan, mananalify. Parang magiging walang silbi kapag hindi mo ginagamit. Minsan nagre-request tayo ng prayer. Hindi ho masama yun, no? Pero alam nyo, kayo pa lang. Pag pinag-pray nyo, halimbawa nilalagnat kayo, Lord,
Ikaw lang, pag-pray mo yung sarili mo, pagmamanifest yung kapangyarihan ng Panginoon sa iyo. No, hindi mo na kailangan tawagin mo si pastor. Although hindi naman po masama 'yon, no, pero sinasabi ko lang sa inyo that you have that power, no? The same power na binigay nga, 'di ba, na ginawa ni God kay Jesus Christ nung binuhay siya. The same power na binibigay sa atin. Yung power na kay pastor, kay bishop, kay sister, kay brother is the same power dahil anak tayo pare-pareho ng Diyos is the same power na taglay natin. So wag ho natin kakalimutan 'yon. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, very powerful kayo eh. No? Tignan po natin yung 1 Peter chapter 2 verse 9. Sabi diyan sa Tagalog, ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pari at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo upang sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. No? So tayo daw ay mga pinili. Ibig sabihin, dati tayong nasa kadiliman. Lahat tayo may pinagmulan. No? Na dati tayong nandito nung dilipat tayo sa maliwanag. Amen? So kung paano ginawa ni God na tinanggal tayo sa kadiliman, the same power na gagawin natin sa mga ibang tao, na isu-showcase natin, no, yung goodness ni God, yung power ni God, no, yung pagmamahal ni Lord, upang ma-pull out sila dun sa kadiliman at dadalhin natin sila sa kaliwanagan. Hanggang dito sa English, sabi dito, but you are the ones chosen by God. Kayo'y pinili ng Diyos. Chosen for the high calling of priestly work, chosen to be a holy people, God's instrument to do His work, and speak out for Him, to tell others that the night and day difference He made for you. Ang ganda nito, no? Yung, to tell others of the night and day difference He made for you. Kumbaga parang ay papakita daw natin kung paano tayo tinanggal ni God dun sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. So tayo'y magiging instrumento. Amen? Sinong gustong maging instrumento dito? Anong instrumento ang gusto nyo? Gitara o piano? No? Magiging instrumento kayo para maraming tao ang makakilala kay Lord. Amen? Ikaw at ako, instrumento ng Diyos para sa pagpapahayag ng kanyang kabutihan, pagmamahal, and even miracles. Naniniwala ba kayo na kaya niyong magpagaling ng may sakit? Amen. Banda dito lang po yung may amen. Sino naniniwala na kaya niya magpagaling ng may sakit? Amen. No, kapag nasa inyo si Lord, no, yung buhay nyo binago, righteous para kay Lord, yung power niya magmamanifest sa inyo. At dahil sa inyo, merong taong gagaling, merong taong maliligtas. So huwag niyong mamaliitin yung sarili ninyo. You have that immense power na pwedeng gawin, no? Para sa mga taong nangangailangan ng pagmamahal ng Panginoon. In Ephesians chapter 2 verse 10, ang sabi diyan, for we are God's own handiwork, His workmanship, created in Christ Jesus, born anew, that we may do those good works, which God predestined, planned beforehand for us, taking paths which He prepared ahead of time, that we should walk in them. No? So, ibig sabihin, ginawa tayo ni Lord, binago tayo ng Panginoon, to do good works to others. So yung purpose natin is to glorify God, to love the people He created, to do good works for them. At ang sabi dun sa isa, that we should walk in them. Mismong tayo, lalakad din dun sa kabutihan. Amen? Magmamanifest lang yung kapangyarihan ng Panginoon kung tayo mismo, ang buhay natin, lalakad dun sa kabutihan at plano ng Diyos. And that way, we can manifest kung ano yung gustong iparating ng Diyos sa ibang tao. Magiging instrument tayo. Kaya napakahalaga na kilala natin ang ating pagkatao, kung sino at ano tayo, dahil tayo ay nagsisilbing tagapagpahayag, hindi lamang ng magandang balita,
kung hindi mamuhay ng may kagandahang asal, magandang pag-uugali. Sabi doon, that we may do good works and we will walk with them. No? Lalakad tayo na may kapanalan din. Amen. So, 3 reasons why we are special and God's masterpiece. No? Tayo ay masterpiece ni Lord. So, ano yung mga kadahilanan? Bakit tayo naging masterpiece at bakit tayo naging special? Number 1, we are completely accepted. And number 2, we are extremely valuable. And number 3, we are eternally loved. Punta tayo sa puntos number 1. We are completely accepted. Ang sabi dun sa 1 Peter na binasa natin kanina, but you are the ones chosen by God. Chosen for the high calling of priestly work, chosen to be a holy people, God's instrument to do His work and speak out for Him, to tell others of the night and day difference He made for you. And then doon sa verse 10, sabi niya, from nothing to something. From rejected to accepted. Yan tayo. No? Tayo'y nanggaling sa kadiliman. Tayo ay dating mga rejected. No? Walang pumasa sa pamantayan ng Diyos dati. Walang ni isa man nang pumasok doon sa pamantayan ng Diyos until Jesus came. Lahat tayo nakadestined na mapunta sa impyerno. But until dumating si Jesus Christ, nagkaroon tayo ng acceptance. Tinanggap tayo uli ni God. Nagkaroon uli tayo ng connection. Si Jesus Christ ang nagsilbing bridge sa atin. So ganyan tayo ngayon, no? We came from a rejected person, no? Until we were accepted. Alam niyo, ang salitang rejection, napakasakit niyan. Minsan talagang kapag nakakaranas ka ng rejection, minsan nagkakaroon ng tawag dito, yung mga nagkakaroon ng problema sa isip dahil siniseryoso nila yung pagka-reject nila, no? Nade-depress sila, no? Dahil sa mga rejection. And yung rejection, minsan nararanasan natin yan sa ating family, sa ating mga kaibigan, sa mga office, sa school, and sa ating mga loved ones, or even sa ating ka-churchmates. Minsan merong nakakapanakit sa atin. At feeling natin rejected tayo. No? Yung salitang rejection is matindi. Kaya nga, from nothing to something, no? From rejected to accepted. Yung word na accepted, no, is a very powerful word na kung saan yan lang ginamit ni Lord para tayo ay matanggap uli, ma-connect uli kay God. Kasi we were accepted. No? Yung rejection, minsan 'di ba kapag may barkada ka, para lang tanggapin ka ng barkada, gagawin mo rin yung ginagawa nila. Bakit mo gagawin yun? Kasi you want to be accepted. You want the sense of belongingness. Kasi kapag may barkada ka, ikaw lang ang nasa sulok. Yung ginagawa nila, hindi mo ginagawa. Parang out of place. No? Parang wala kang kasama. Ngayon, yung ginagawa nila, kahit nakakatawa, kahit hindi maganda, gagawin mo rin para lang makisabay sa kanila. No? Doon pumapasok yung hinahanap ng tao, acceptance. Nung panahon ng 1960s, 70s, makikita niyo yung uri ng damit nila. Ano yung mga uri ng damit nila? Yung bell bottom, yung malalaking collar dito, yung 60s, 70s, no? Yung talagang makikita mo yung mga long sleeve nila, yung kamay nila lubog na sa laki ng collar, no? Pero yun yung uso, nakikiusa ka. Kahit na nakakatawang tignan, na gano'n ang pananamit nila, lahat ginagawa yon kasi gusto nila, accepted sila. Belong sila. Amen? At kami, nung naglalaro kami, during my childhood days, elementary, sino yung naglalaro dito ng follow the leader? Follow the leader. No? Yung follow the leader, kapag larong yun eh, bawa nasa grass ka, merong isang taya dyan yung nakayuko. Kapag ginawa nung leader
Nagtumbling siya, una ang ulo, walang kamay. Hala, kasakit na nito ha? Ito magtumbling ka, muna yung buntok yun, kay ba't ala kang gamat? Imbitis, makatas lagi yung babo. Di ba? Pero dahil ginawa ng leader para maisama ka sa grupo, gagawin mo rin. Kaya nga follow the leader eh. Gagawin mo rin yung ulo mo, gaganyanin mo, tapos tatumbling ka, babagsak ng ganyan yung ulo mo. Ginagawa mo yun. Yung mga crazy stuff na yun, ginagawa mo kasi gusto mo accepted ka. Kasama ka sa grupo. No? Naghahanap ka ng sense of belongingness, ng acceptance. Okay. Ginagawa natin to kasi yung pain ng rejection masakit. Kapag tayo nare-reject, napakasakit nun. Yun lang sa basketball, di ba? Kapag ilang member ng basketball sa isang team? 12? 12 yan, no? 12. Sino mga nagba-basketball dito? Sa first 5 ba yun? First 6. First 5. Pag naglaro yung first 5, pang 12 ka. Kinuha na yung iba, ikaw nakaupo ka pa rin. Aba, hindi ka pinapatawag. Ano kaya ang gaang ko, Kenny? Di ba? Kasi, kami ka pamyalong. Hindi ka nakapaglaro. So, makakaramdam ka ng rejection. Kuwata, pwede, Kenny. Kuwata, biyasang mag-basketball. Kuwata, magaling. Tatay ako pepalub. Bakit hindi ako pinaglaro? No? So, somehow, nagkakaroon ka ng pessimistic thoughts about you, yung kakayahan mo, no? Yung ability mo, parang nadadown ka. So, pumapasok doon yung rejection. No? So, hindi mo, sa panahon na to, okay, sa oras na ito, sinasabi ko sa inyo, dahil kayo'y na kay Lord na, tinanggap niyo na si Jesus, at kayo'y anak na ng Diyos, hindi niyo na kailangan gawin yung mga ganyang bagay. Bakit? Kasi you are accepted by God. Amen? Palakpakan natin si Lord sa buhay ninyo. Hallelujah. Ang taong binago ng Diyos, hindi na kailangan gawin yung magpatumbling-tumbling ka pa. No? Para lang matanggap ka ni Lord. Ang kailangan mo lang sumunod sa Kanya, tanggapin si Jesus, and you are accepted. Amen? But you are not like that, sabi dun sa 1 Peter chapter 2, verse 9. You have been chosen by God Himself. Amen? Pinili ka ng Diyos. Siya mismo ang pumili sa inyo. Hindi mo kailangan sumayaw sa harap ni Lord. No? Hindi mo kailangan o ano-anong paggagawin mo sa buhay mo sa harapan ni Lord. No? Pipiliin ka ng Panginoon dahil mahal ka niya. Dahil created ka niya. Dahil pag-aari ka niya. Anak ka ng Diyos. Amen? Dapat hindi mo i-confuse kung sino ka. At hindi mo kailangan ng validation ng ibang tao. Kailangan ikaw mismo ay alam mo at naniniwala ka kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa iyo. The danger of not knowing your identity as son of God is like throwing your life into the hands of the enemy. Ano nun, no? Antindi nun, no? Yung pag daw hindi mo kilala yung sarili mo, yung identity mo, no? Na ikaw ay anak ng Diyos, para mong sinasabing, ay, Satan, dito ako kay Satan. Kasi hindi ko naman alam na anak ako ng Diyos. No? The danger of not knowing your identity is throwing your life sa kalaban. Sinong kalaban? Satan. Bakit natin sinasabing may danger doon? Because you are disconnecting yourself to the source of your being. Si God ang gumawa sa'yo, siya ang lumikha sa'yo, it is only right na alam mo kung sino ka at saan ka nanggaling. At sinong nagmamayari sa'yo. Kapag tinanggal mo yung connection mo doon kay God, isa lang ang ibig sabihin nun. Binibigay mo yung sarili mo kay Satan. Because you disconnected your life kay God. Ang sabi dito sa Matthew chapter 12, verse 30, sabi diyan, look at this. He who is not with me is against me. And he who does not gather me is scattered. Sa Tagalog, ang sabi diyan,
Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang hindi ko kasamang mag-ipon ay nagkakalat. Hallelujah. Yun ho yung danger. Kaya sa mga oras na ito, my dear brothers and sisters, kilalanin natin ng maayos kung sino tayo. Hindi lang tayo basta nag-a-attend, nakikinig. No? Lalimin natin yung pagkaunawa natin. Bakit tayo nandito? Kasi tayo ay anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. Sino naniniwalang anak ka ng Diyos dito? Magtaas ng kamay. Hallelujah! Yung hindi nagtaas ng kamay dyan, yan ang Diyos. So lahat tayo ay anak ng Diyos. Tignan nyo yung mga taong grasa. Alam nyo kapag ano ba yung napapansin nyo pag nakakadaan kayo sa lugar na may mga taong grasa? Di ba? Para silang, sabihin natin, wala sila sa matinong pag-iisip. Apparently, alam nyo, nawala na yung kanilang identity. Hindi na nila kilala kung sino sila. Hindi na sila yung dating sila. Kaya nila ginagawa yun kasi they don't have any more identity. No? At yan ang iniiwasan natin. Bilang anak ng Diyos, huwag nating hayaan na mawala yung ating identity upang hindi tayo maging wanderer ng mundong ito. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, I know who I am. Yes. And number 2, we are extremely valuable. Ano yung una? Yung unang number 1 natin is we are completely accepted. And now number 2, we are extremely valuable. Ang sabi dun sa 1 Peter chapter 2 verse 9, you are holy and pure. You are God's very own. Pagmamay-ari ka ng Diyos. Hallelujah. Pagmamay-ari ka ng Diyos. This is the truth about you. You are God's property. Pagmamay-ari ka ng Diyos. At ano yung nagsisilbing dahilan bakit ang isang bagay ay nagiging valuable? Bakit nagkakaroon ng value ang isang bagay? Pansinin natin. Yung sapatos ko, tsaka yung sapatos ni Kobe Bryant, pareho yan. Halimbawa, yung sapatos niya, sapatos ko, pareho yan. Dadalhin namin sa auction. Isi-sale namin. Same brand, same quality, original pareho yan. I-display namin sa auction. Sa tingin nyo, alin yung bibilhin? Yung sa akin o kay Kobe? Kay Kobe. Bakit kay Kobe? Ba't di yung sa akin? Ka-Pilipino dako pa mo. Bakit nila bibilhin yung kay Kobe? Kasi yung halaga ng isang bagay depends on the owner. Imagine mo, Kobe Bryant, kilala yan. May pangalan. No? Wala naman kinalaman yung quality ng sapatos namin dahil pareho nga eh. Nagkaiba lang kami ng estado ng buhay at ng pangalan. Pero bakit pinili yung kay Kobe, hindi yung sa akin? Siguro binaba ko ng mga 1 peso yung sa akin. No? Kasi, bakit nagkakaroon ng halaga ang isang bagay? Dahil dun sa may-ari. Isang bagay yun, isang factor yun. No? And Deuteronomy chapter 7 verse 6 sabi dito, for you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be His people, His treasured possession. Pagmamay-ari ka ng Panginoon. No? Ang may-ari sa iyo ang Diyos. So kung merong pipiliin, no, napakahalaga mo. Hindi ka pwedeng kunin basta-basta ng iba. Imagine niyo itong cellphone na to. Di ba kapag possession mo yan, kapag property mo yan, di mo naman siya basta iiwanan kung saan-saan. Amen? Hindi mo naman siya basta na lang ibabagsak.
Lalo na pag bago. Eh kung iPhone pa yan, itong akin pa naman, luma na to. Hindi man to iPhone. Kung iPhone yan, siyempre, no, palagi mo pang kinukuskus yan. Hindi mo hahayaan magasgas yan. Di ba? Bakit? Kasi property mo yan. Now, right now, God is telling you, anak, aalagaan kita. Kasi pag-aari kita. Hindi ko hahayaan na merong gumalaw sa iyo. Kasi pag-aari kita. Nakikita niyo po yung punto? Ganyan po tayo kahalaga. So napakahalaga, no? Yung kilala natin kung sino tayo at ano tayo kay Lord. Okay. Sa Isaiah 43 verse 4, sabi dito, God says, you are precious to me. Si Ate Precious, hindi lang siya ang precious dito. Lahat tayo precious. Hallelujah. No? Lahat tayo, ang tingin ni Lord sa atin, ang pangalan natin is precious. Dahil mahalaga tayo kay Lord. If God is your owner, you are extremely valuable. You belong to the King of Kings. You are owned by the King of Kings. And number 3, ito na tayo sa number 3, we are eternally loved. In Jeremiah 31 verse 3, sabi diyan, I have loved you, my people, with an everlasting love. With unfailing love, I have drawn you to myself. Kung mapapansin nyo, mayroong dalawang klaseng love diyan. Sabi diyan, I have loved you. Number 1, unconditionally. Merong unconditional love diyan. Ang conditional love, pag sinabing unconditional, there is no buts, no ifs, no because. Ano yung mga buts na yan? Ano yung mga ifs na yan? Mahal kita, pero. Diba? Mahal kita, kung. Mamahalin lang kita kung bibigyan mo ako nito. Ganon ba yung pagmamahal? Mamahalin kita, kasi maganda ka. Eh, paano kung nawala na yung ganda, hindi mo na mahal? So, ang pag-ibig ng Diyos is unconditional. Wala yung mga buts, ifs, o because. God loved you for who you are. Kung ano ka man. No? Mamahalin ka ng Panginoon. And number 2, yung isa pang uri ng love dyan, God's love is unending. Hindi nagpe-fade. And sabi diyan, God never runs out of love. His love does not fade away. It is unfailing. Bakit? Bakit hindi nawawala yung pag-ibig ng Diyos? Because God Himself is love. Ang Diyos mismo ang pag-ibig. Kaya kung mahal ka ng Diyos, kung naniniwala ka sa Diyos, mahal ka ng Diyos kasi ang Diyos mismo, siya yung pag-ibig at hindi yan nauubusan. No? And sabi doon sa Psalm 100, verse 5, the Lord is good, there is no end to His faithful love. We can trust Him forever and ever. So napakaklaro ho ng salita ng Panginoon. No? Walang katapusan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At sa mga oras na ito, nais kong tumayo ang bawat isa. No? Patapos na po tayo. And lahat po na nagdadala ng Bible, pwedeng pakihawakan natin ang ating mga Bible. O kung meron man kayong Bible sa inyong mga cellphone, may mga apps kayo, you open those Bible and lagay nyo dito sa heart ninyo yung Bible na yan. You can embrace it. No? As I end, let me quote yung ginamit ni Bishop sa ating service last week. Sabi niya, what you don't know can hurt you, and it will put your life, even your soul, in danger. But what you know can change you. What you know can set you free. And what you know can empower you. Sa mga oras na ito, meron tayong kakantahin. No? It's a declaration ng kung ano Diyos meron tayo. Kung ano ka sa harap ng Diyos. At ang lahat ng salita na nasa Bibliang ito, let us claim it kung sino tayo. We are sons of God. We are sons and daughters of God. Nilikha sa kanyang wangis, we are precious to God.
We are loved. No? We are valuable. Importante tayo sa Panginoon. At huwag na huwag niyong kakalimutan yan. Itatak niyo sa puso niyo at sa kaisipan ninyo na kayo ay anak ng Diyos, that there is this immense power na nataglay-taglay ng bawat isa sa atin. Sabi nga ni Jesus Christ, di ba, nung aakyat na siya sa langit, ang habilin niya sa mga disciple, pupunta na ako sa Ama, iiwan ko na kayo. Pero ang iniwanan niyang kapangyarihan sa atin, ang sabi niya, you can do things much more pa sa ginawa ko, magagawa ninyo. Amen? Mapapangyari lang yon kung kilala nyo kung sino kayo at anong meron sa inyo. Let us sing this song. Hallelujah. How precious we are to you. Gaano kami kahalaga, kaimportante, at gaano kami ka-powerful bilang isang anak mo. Ama, sa oras na ito, I declare, Lord God, yung favor mo. Ano man po yung mga pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. Ano man po yung mga karamdaman ng bawat isa sa amin. We are declaring that power na nasa amin. We drive away all sicknesses. Tinatanggal namin ang kapangyarihan ng lahat ng karamdamang ito, ang lahat ng problemang ito sa aming mga buhay, sa aming mga tahanan. We declare it in Jesus' name. By the power of Jesus. Thank you, Lord. Salamat sa kagalingan. Salamat sa iyong buhay na salita. Salamat at kami ay anak mo. Thank you. Ikaw ang makapangyarihan. Ikaw ang aming Ama. Thank you, Jesus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, maaari na po tayong umupo. Ayan. So kung magpakilala, ako si Sister Joy, anak ni Lord, prinsesa ni Lord. Actually, hindi po ako yung kaya lang, meron lang po akong, madali lang naman to, super dali lang. Kasi last time po, isa sa prayer ko, habang nagpipray ako, nakita ko po dun sa prayer ko yung mga kasalanan ko, mula nung pagkabata pa ako. And habang sinasabing, Lord, ang dami ko palang kasalanan, mag-isa pa lang ako. Sobrang tindi na ng heartbreak na nilagay ko sa puso mo, sabi kong ganun kay Lord. Paano pa yung sobrang daming tao, sabi ko. So, habang nagpipray ako, humingi ako ng tawad, bigla akong nakita yung sarili ko na bilang bata. So, nung nakita ko yung sarili ko, alam niyo po, sorry po sa word pero meron akong napapupo ako at saka meron akong ihi. So, hiyang-hiya ako na tawagin si Lord kasi parang nandun ako sa garden. Sabi ko, Lord, nahiya akong tawagin siya. Sabi ko, kaya lang nanginginig na ako sa lamig. Hindi ko alam kung paano ako magtago sa may parang mga palat-palat, yung ano tawag doon? Root, basta sa may taniman. Hindi ko alam kung paano ako magtago. Tapos sabi ko, nahiya akong tawagin si Lord. Sabi ko, Lord siya. Sabi ko, tapos ganito, ang dumi-dumi ko. Pero dahil hindi ko na kaya, nilalamig na ako. Parang nilakasan ko, sabi ko, Lord, sabi ko, sorry, sabi ko, ang dumi-dumi ko, sabi ko. Tapos, nung pagkaunang tawag pa lang sa kanya, tumingin siya sa akin. Alam mo, yung iyak niya, na sabi niya sa akin na, gang makanano ka pa, Karinat, kaulanda ka. Kinuha niya ako, lininis niya kung ano yung dumi ko. Ganun po si Lord. Ganyan po siya. Kaya, sorry Lord, I messed up, sabi ko. Tapos sabi ni Lord sa akin, kahit ano ka pa, kahit ano mang karumihan na meron tayo, lumapit po tayo. Come as you are, sabi ni Lord. No? Ganun po ang tatay natin. Ganun po yung ama natin. No? And yung isa, pangalawa, yung power na, gusto ko yung power kasi nung Wednesday na nagkaroon ng pastoral, yun yung word ni Lord sa akin. Power, power, power. Tapos binigay niya sa akin na, sino ba yung power? Ano ba yung power? Yung power is si Holy Spirit. Siya yung nananahan sa atin.
Kung wala si Holy Spirit, walang power. So kailangan, sabi ni Lord sa akin, anak, sabi niya, you are an anointed, spirit-led businesswoman of God. Sabi ni Lord sa akin, you are an anointed, spirit-led mother. Sabi niya, asawa. So lahat pala ng ginagawa natin, hindi lang doon sa fasting and prayer, lahat dapat nagiging spirit-led tayo. Kasi the Holy Spirit is the power. So kung dati namumuhay tayo na wala si Holy Spirit, nandun yung pinagpala tayo, na akala natin pagpapala, wala si Holy Spirit, nagbigay yun ng mga sumpa at saka kung ano-anong pinanganak sa atin. Ngayon po, hindi na po kasi nananahan na po sa atin si Holy Spirit. Mabuhay po tayo na Holy Spirit-led, yung binago ni Lord sa atin bilang anak niya. Diyos na gumawa ng langit at lupa, tapos anak tayo, prinsesa tayo, lahat ng mga bagay na kakaya nating gawin. Ganon din po sa pagbibigay, nagiging spirit-led po tayo. Bakit kailangan natin? Kasi na maging spirit-led siya, si Holy Spirit ang lahat ng magtuturo sa atin ng mga bagay na hindi natin alam. Paano ba maging nanay? Paano maging asawa? Paano ba maging mabait sa kapwa? Paano ba yung tamang pagbigay? Paano ba yung tamang pagtanggap? So, thank you, Jesus. Thank you, Lord, dahil binigay mo ang iyong espiritu sa bawat isa sa amin. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa sa aming hinihiling at inaasahan. Sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, the Holy Spirit, the power that lives in us. Kayo po ay aming pinapasalamatan, aming Ama, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, na patuloy niyo pong pinapakilala kung sino po kayo, Panginoon, na nais niyo po kaming mabuhay, Panginoon, ng may kapangyarihan, Panginoon, na hindi, Panginoon, nakatali, Panginoon, sa gawa ng mundong ito, Panginoon, o gawa ng kalaban, Lord God. Salamat po sa kalayaan na iyong binigay sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa iyong unconditional love, Panginoon, na sa kabila ng aming karumihan, Lord God. Pilit niyo po kami, Panginoon, na minamahal, Panginoon, unconditionally, Lord God. Hindi mo tinitignan yung dumi namin, Lord God. And Lord, sa oras na to, Panginoon, sa aming pagbibigay, Lord God, patuloy po namin kayong maluguran, Panginoon. Humingi ko ng kapatawaran sa bawat mga nagawa namin na hindi kalugod-lugod sa iyo. Pero ngayong araw na to, Panginoon, gagawa po kami ng mga bagay, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong Espiritu ng kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Mula sa araw na to, Panginoon. Lord, we thank you. Bless every hands, Panginoon. Magbukas, Panginoon. Bawat mga businesses, Panginoon, I declare, Lord God, your yung pagpapala mo, Panginoon, yung favor mo, Lord God, yung breakthrough mo, Panginoon, wisdom mo, Panginoon, yung magbubukas ng mga pintuan, Lord God, at walang makakapagsara nito na gawa ng kaaway in Jesus' name. I apply your blood, Panginoon. Lahat ng mga ito magagamit for your kingdom, for your glory, O God. Lahat ng ito ay aming hinihili. We give you the glory, the honor, and the praise in Jesus' mighty name we pray. Amen. Sa mga wala pa pong care group, every Thursday po, meron po tayong care group after the service. At yung mga hindi naman po available sa Thursday, pwede nating i-approach yung ating mga leaders para po maka-join sa ating care group. At meron pong today, excited tayo, merong youth gathering. Yan, palakpakan po natin si Lord. Ayan. So mamaya po, 4 p.m. to 6 p.m. sa CDC. So yung mga may sasakyan, pwedeng dumiretso na sa CDC. At yung wala pong mga sasakyan, we can coordinate. Magpo-provide po tayo with our youth leaders. Ayan, nandyan si Joy, Cindy, and the rest of the leaders. I-approach nyo lang po para po to provide transportation for you. At acknowledge po natin ang ating first-timers. Ayan. Si John Erasmus Mary David. Yan, invited by Baral family. Anna Rose Regaton. Ayan. Bukas po ikakasal sila, yan. Congratulations.
And we're praying po yung pangarap na wedding ninyo, talagang mangyayari po yun. The favor of God, sa inyo po. At si Erica Mauricio, first-timer din po natin, invited by Leia Nason. Ayan, welcome po sa Christ in You. Alam ko po lahat tayo ay pinagpala. Tumayo na po tayong lahat. Ayan. We are blessed sa mensahe po ng Panginoon sa atin. And let's just pray this morning, Lord, count me in. We are in the last of the last days. And si Lord, if you're willing, sabihin natin kay Lord, Lord, count me in. We want to be a channel of blessings. We want to be a channel of salvation of many people. A channel of restoration of many people. A channel of blessings to the church financially. Hindi yan ipagkakait ni Lord. If that's your prayer, just tell the Lord, Lord, count me in. Sige po, tayo po'y manalangin for our closing prayer. Heavenly Father, thank you so much for your powerful message this morning. It's all about our identity. Thank you that we are God's masterpiece. That we are created in the image and likeness of God. And our life is for greatness. We will do great things for the Lord. Sapagkat yan, Panginoon, ay inihanda nyo na po para sa amin. The harvest is plentiful, but the workers are few. Let's be our heart's desire to be God's vessel. Not just an ordinary vessel, but a vessel of honor to be used in the last days. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay. Lord, we pray that we'll have the mind of Christ. That we will believe what the Bible says, who we are in Christ Jesus. That we can even do great things, Panginoon. Ang sabi mo sa iyong mga salita, Lord, higit pa sa nagawa mo, Panginoon, ang magagawa namin. And we pray that we will be blessed in all areas of our life. Maging, Panginoon, in our finances. You will bless us beyond measure. We want to help people. We want to be God's billboard for your glory. Hindi po upang ipagmayabang namin, Lord. Subalit sa lugar na ito, isa lang ang aming itinataas. Ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos na makagagawa ng higit pa sa maari naming hilingin at isipin. Lord, we pray yung manifestation po ng message. It shall come to pass sa aming mga buhay. It will manifest, Lord God. We will affect our family. Gamitin niyo po kami, Panginoon, isa man sa aming mga pamilya hindi mapahamak. We pray that you will use us sa aming mga kapitbahay. In our community, we will share the love of Jesus. They will see in our lives na kami yung binago. With our attitude, with our character, they will see Jesus in us. Lord, maraming salamat po sa iyong mensahe. Naniniwala po kami, O God, hindi po ito babalik ng walang kaganapan. And even po, Lord God, sa mga nahihirapan in the areas of their finances, we claim and we declare, marami kang inihanda. This 2025, O God, opportunities, receive it. Open heaven, financial breakthrough, higit pa sa maari mong hilingin at isipin. Receive it right now. It's flowing. Financial breakthrough is flowing. The anointing of God is flowing. Receive the fire. Dumadaloy sa umagang ito. Receive it. Receive the anointing. Ang mga kamay na yan, gagamitin ng Panginoon. Ang mapatungan ng iyong kamay ay gagaling. From depression, from trauma, from sickness and diseases. Receive it right now. Ibinibigay ng Holy Spirit sa atin. Let's remember who we are. We are the children of the Most High God.
And we will do great things in this last of the last days. The Lord bless you. The Lord keep you. He will make His face to shine upon you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you, Jesus.